Ipinapanukala sa mababang kapulungan na gawing requirement ang pagsusulat ng buong middle name sa lahat ng legal documents. Sa pamamagitan niyan, mas mahirap daw maikubli ang pagkakakilanlan ng isang tao. May report si Tina Panganiban Perez. Given name, middle name at surname. Sa halos lahat ng official document, hinihingi ang mga impormasyong ito. Pero sa ibang dokumento, sapat nang isulat ang middle initial. Sa panukalang batas ni Davao del Norte Congressman Antonio Lagdameo Jr., required ng isulat ng buo ang middle name. Sa ganitong paraan daw, mas maliit ang tsansang maitatago ang pagkakakilanlan ng isang tao. Isa pa, kung isusulat daw ng buo ang pangalan ng ating ina, na kadalasan daw ay siyang pinakamalapit sa ating mga puso, mas pangangalagaan daw natin ang ating pangalan. Sang-ayon naman dito ang ilang nakausap namin. Sa pagdadala mo ng documents mo, sa paglalakad ng mga papers mo, at least kahit man lang in that manner, madala mo yung sa motherhood na name. Okay lang yun. Okay naman po para makilala rin po yung pilido po ng magulang. Sa akin, mas maganda po yung buong buo po para mas malinaw. Ang National Statistics Office mulat sa pool, inilalagay ang buong middle name sa birth certificate, death certificate, marriage license at marriage certificate. Dun sa ating birth form, talagang ang nakalagay kasi sa pangalan niya ay full name. Kaya ang inilalagay natin, full given name, tapos full middle name, at saka full surname. Hindi talaga natin inaalaw yung middle initial. Malaki rin daw ang tulong kung gagamitin ang buong middle name, lalo na kung sa paghahanap ng mga dokumento. Para madali nating ma-process o madali nating ma-retrieve yung kanyang record, yun yung pinaka-distinguishing factor natin, yung kanyang middle name. Imposible naman na parehong-pareho pa sila. Pero kung initial, posibleng mangyari yun, di ba, na pareho. Pero alam nyo bang may ilang Pilipinong walang middle name? In case na hindi siya kinilala ng kanyang magulang o ng kanyang tatay, particularly, in which case yung kanyang last name ay yung last name ng kanyang nanay, wala siya dapat middle name. Sa panukala, nakasaad na ang middle name ay ang maiden name ng nanay. Para sa mga legally adopted, ang umampon sa kanya ang pipili ng kanyang middle name. Para naman sa mga batang hindi kasal ang mga magulang, ang kanyang ina o ang taong may kustudiya sa kanya ang pipili ng kanyang middle name. Tina Panganiban Perez, GMA News.